Kalando, ganito, straight to the point na ako ha, dahil meron kayong Yes, sir. mga pantawid pasada, meron pa kayong mga fuel card na ibinibigay ng mga para mga private yata, tapos may binibigay pa ng diskwento ng mga gasoline stations, tapos yung mga Opo. kababayan daw natin hindi na hinihingi daw yung sukle. Kayo ba'y nakakaagapay Opo. pa din eh? Ay talagang hirap na Naku. po kami, Sir Dennis, dahil unang-una ho, yung talagang napakataas na prenation nila, ay hindi naman sana kami masyadong kaya lang sinabi kasi ni Secretary Garin na marami tayong stock, sufisyente ang supply hanggang katapusan ng Abril. Correct. Eh bakit naman itinaas nila ng ganong kalaki? Mm. Para bang hinold up tayo na nakadilat ng bata, kaya kami nalulungkot at masama ng loob namin. Unang-una, nagdeklara sila ng piso ng DOTR at LTFRB na dagdag sa aming pamasahe na pambili man lang sana na 1 kilong bigas, pambili na 1 boteng bagoong. Alam mo naman tayong mga Ilocano, Sir Dennis. Correct. May bagoong kamatis lang at talbos ng Ayos kamote, na. okay na, mabubuhay na tayo. Binawi pa ng ating kagalang-galang naman na idol natin na Pangulo. Kaya yung ating mga membro talagang sumama ng loob. Nako, teka muna. Kayo ba'y kinausap na ng DOE, ni Secretary? Nagkaroon ba kayo ng oras o nagkaroon kayo ng dialogue man lang? Awa ng Diyos po, Sir Dennis, hindi pa namin nasilayan ang mukha ng ating sekretary. Ay, ganun. Mula nung umupo na sekretary. Ay, teka muna. Sige, given the chance, given the opportunity, Kalando, kunyari nakikinig at nanonood ngayon si Secretary Garin, ano ba gusto Opo. niyo sabihin sa kanya? Ano ba ang pwede niyo pag-usapan? Pwede naman po kaming mag-suggest dahil alam naman natin, naintindihan naman natin ng konti ang Opo. ating deregulation law. Ay ang amin lang tinatanong dahil nga deregulated ay oil deregulation law, yun po yung batas. Na bakit ang pamasahe sa barko at eroplano ay deregulated, di ba? O bakit kami hindi deregulated? Pero ayaw namin na maging deregulated ang pamasahe dahil naintindihan namin ang kalagayan ng ating mga manggagawa na sumasakay sa amin na doon kami nabubuhay, hindi dapat po, di ba? Kaya lang nakakalungkot na itong pagtaas na ito, para bang ginagawa na nilang palabigasan ng taong bayan. Hindi ho ba kasapat yung plano nila na magbabawas ng excise tax ng every liter, Kalando? Napakaganda nga sana kung naipatupad na yan dahil buong sambayan ng Pilipino ang makikinabang sa excise tax na babawasin. Kaya kami natutuwa nung manghihingi ng power ng ating Pangulo sa ating Kongreso at Senado, pero mahigit ng isang linggo na naibigay na sa kanya, ay wala pa rin hanggang ngayon. Kaya ang sabi namin kahapon, ay para bang nag-aantay na tayo na naluto na ng Kongreso at Senado, ay nakabinbin doon sa Pangulo. Baka mapanis, ay baka panis na yung papakain sa atin. Sabi ko. Oo, diba? saka isa pa, Kalando. Ano yung mo pa ang damo pagpatay na ang aming mga kabayo? Diba? Saka ang problema dito, Kalando, ang babawasan yata ng excise tax, itong papasok pa lang. Alam mo, Sir Dennis, yun po yung nakakalungkot. Dahil nga, hindi sana sinabi ng ating abogada naman, na ating sekretary ng DOE, di ba, na marami tayong stock, sufisyente. Pagkatapos, bakit hindi man lang pinatawag at nakipag-usap? Dahil ang ginagawa nung panahon ni Madam Gloria, maliwanag po na noong araw panahon ni Secretary Angelo Reyes, pinapatawag kami at nag-uusap yung parte ng mga oil company at saka kaming mga transport group. Nagkakaroon kami ng monthly dialogue. Pero dito kay Secretary Garin, awa ng Diyos mula nung umupo siya dyan sa upuan ng DOE na yan. Hanggang ngayon, hindi namin nasilayan yung kanyang kagandaang loob sa amin. So, ibig nyo sabihin, ang gusto nyo lang mangyari, makausap yung mga oil company sa pamamagitan ng Department of Energy. Tama po. Dahil kung talagang Department of Energy ay sila po ang nagko-control dahil sila ay mayroon namang karapatan na kausapin nila, bakit hindi kami iharap? Para bang naririnig mo na lang ng linggo-linggo na idinidepensa nila lagi yung oil company. Hindi man lang kami makarinig na idepensa naman sana kaming mga nagsasakay ng trabahador na bumubuhay ng ekonomiya, hindi man lang kami pinagtatanggol ni Secretary Garin. Nako. Teka muna, Kalando, diretsahan ang tanong. Anong mangyayari sa mga jeepney drivers na ito kung tuloy-tuloy tataas yung presyo? Mukhang nakikita ko rito magtutuloy-tuloy ito.
Alam mo, Sir Dennis, nakakalungkot dahil unang-una po, hindi na kami magdideklara ng transport holiday o tigil pasada dahil ang aming mga driver ngayon almost 50% na ay nakatigil na. Naku. Kaya kami ay naiinggit dyan sa Manila na ginawa ni Mayor Isko Moreno na yung pong mga ayuda, siya na ho ang nagbayad sa mga jeep namin sa Manila na siya na ho ang nagsusustain. Kaya sana ho yung ating mga local government ay mag-usap-usap sa Metro Manila Development Authority para hanapan at tulungan ang solusyon ng problema dito sa, hindi lang Metro Manila, buong sambayan ng Pilipino. At saka ngayon, nagpapasalamat kami, Sir Dennis, kay ating Petron dahil sila ay nagbigay sa amin ng mga fuel card mula Mindanao hanggang dito sa Luzon, sa Bisaya, na kami po ay nakikinabang doon sa card na ipinamigay sa amin na tagda 2,000 bawat card sa fuel card namin. Kaya malaking tulong sa amin po yun. Oo. Okay, last question ko, Kalando, dahil wala na ako oras. Yung bang mga miyembro ninyo, jeepney driver lang? Hindi po. Lahat po ng ating sasakyan po ay mayroon kaming mga iba't ibang uri na membro. Okay. Kagaya yung motorcycle taxi. May motorcycle taxi kayo. Kaibigan din namin yan. Opo, magkakasama po kami. Okay. At saka yung mga Truckers Federation, Bus Federation, yung mga Jeepney Transport Federation ng buong Pilipinas, ang aming nasasakupan kasi sa Dennis ay 15 region. May tao po kami dyan. Marami kaming membro magsimula po ng motorcycle taxi at ito naman mga kulurom na napakarami dahil nga po ang kulurom natin sa motorcycle taxi lang buong Pilipinas ay kulang-kulang mahigit 2 milyon na ho ang kulurom na pumapasada na sinusundo yung aming mga pasahero sa kanilang bahay. Ihahatid din sa kanilang opisina, susundin na naman sa hapon, ihatid sa kanilang bahay. So napakarami ho yung nabawas na aming pasahero dahil nga ang mga kulurum po, alaga ito ng mga tiwali ng mga enforcer. Hindi na ho nila hinuhulihan dahil nga mayroon daw, boundaryhan yan, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Alam mo, Kalando, gusto ko pag-usapan natin yan. Siguro patawagan kita ulit, siguro the day tomorrow or the day after tomorrow. Patawagan kita ulit, pag-usapan natin yan. Kahit araw-araw mo ako igis dyan sa programa mo, sabihin lang natin ang katotohanan na aming nararamdaman dahil ang kulurum na ito, dekada na po na hindi naman nababawasan, kundi nadadagdagan dahil ang kumikita dito, yung mga tiwali na mga traffic enforcer. Magsimula sa bantay bayad na mga tiwali at saka may mga barangay kupitan pa na nagpoproteksyon sa mga kolorom sa kanilang lugar na nasasakupan. Hindi naman mananatili sa Dennis ang mga kolorom na yan kung talagang huhuliin talaga ng totoo. Hindi ginagawang pagkapirahan ng mga tiwali. Diba? Amen to that. Maraming salamat, Kalando Marquez, sa pagbibigay nyo ng oras sa DWIC po. Salamat po, Sir Dennis. Mabuhay kayo. Thank you very much, Kalando Marquez, ELTO President.